ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Ngayon nga na sumapit na ang kaarawan ni Tera, unti-unti na nga niyang nararamdaman ang paggising ng kanyang kapangyarihan. Nagsimula na rin niyang marinig ang boses ng mga hayop sa paligid, isang palatandaan na siya nga ang tunay na tagapagmana ng brilyante ng lupa. Sa wakas nga ay kaya na nga niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga nangaapi sa mundo ng mga mortal. Hindi na siya mahina at tahimik na dalagang tulad ng dati. Ngayon, isa na nga siyang makapangyarihang sangre. Samantalang nagising na nga itong si Pirena mula sa halos kamatayan. Hindi pa tuluyang nagtagumpay si Mitena sa pagpaslang sa kanya. At ngayon, buhay pa nga siya at naghahanda na si Pirena sa kanyang pagbalik sa paghihiganti nga dito kay Mitena. Hindi na nga siya nag-iisa dahil kasama na nga niya ngayon ang mga bagong henerasyon ng mga sangre. Ito ngang si Tera, Adamus at Flamara. Sa kanilang tatlo, si Tera nga ang magiging pinakamalakas at kakaharap dito kay Mitena. Habang palapit ng papalapit na pagpunta nga nito ni Tera sa Encantadia, nararamdaman na nga ni Mitena ang isang kakaibang enerhiya, isang banta ng isang tagapagligtas. Dahil kapag nga nakaharap na ni Mitena, ito ngang si Tera ay katapusan na nga nito ni Mitena kanyang mga hukbo at matatahimik na nga ang Encantadia. Kaya naman nga't yan at iba pa ang dapat nating pakaabangan. Maraming salamat sa iyong panonood.